Good day sa ating mga viewers, no? This is your Kasiman81 and welcome po sa aking channel, no? Sa aking tutorial about sa ating ECDIS, no? JRC type and model 9201. Okay? Okay, so let's start, no? Okay, ano po ba yung apat na display, no? Ito nga, mauna na natin si custom, no? Nilagay ko po ang ating ECDIS sa hoverboard chart, no? Kasi mas maganda kung naka-harbor siya para makita natin yung difference nila, no? So ngayon naka-custom tayo. So mapapansin niyo halos kompleto siya, no? Kompleto lahat, may depth, may pangalan ng mga may depth siya, may pangalan ng mga buoys, at tapos may pangalan din tong mga port natin, may pangalan yung isla, yung mga landmarks, at may mga makikita tayong mga iba pang mga display sa ating ECDIS, no? So, ito naman yung pagkakaiba niya. So, kung si custom ay ganito, how about the all, no? Kung i-click natin si all. Yan. So may nadagdag, no? Pag kinlik natin si all, may nadagdag. Ano yung nadagdag? Itong si mga cutsok, no? Itong ating category of zone confidence, no? Nadagdag siya. At saka itong ating mga line na to, yung ating grid lines, no? Latitude and longitude lines po yun, no? Okay, so yun nadagdag. So how about naman, pero wala nang iba pang nawala. So nadagdagan pa siya kapag all, no? So kapag naman standard, yan. So kapag standard, ganito lang po yung display ni ECDIS, no? So madaming nawala. Kaya kapag may nakaka-click niyan, alam agad ni second mate kung ano nangyari doon sa ECDIS, no? Ito po yung standard display ng ating ECDIS. So nawala yung mga depth, halos ang mga natira lang yung mga pangalan ng buoy, no? Saka pangalan ng mga landmarks, no? How about the base? Let's click the base, no? Yun. Sa base, halos nawala na lahat, no? It's same as abstract, no? Parang wala siyang license. No? Ganyan lang po ang tsura niya. So, it is not allowed for navigation, no? Okay, so iyon yung pagkakaiba nilang apat, no? So, let's put in the custom, no? Let's select this sa custom, no? Sa custom, ito talaga yung ginagamit natin, no? Bakit? Kasi hindi siya hindi siya gano'ng madumi kapag kagaya ng all, no? Kasi ang all, makikita mo yung zone of confidence niya sa yung mga grid lines, no? Ano-ano ba yung mga display na dapat na naka-check sa ating chart, no? Siyempre ito pong ating custom, meron po siyang chart display, no? So, i-click lang po natin tong down arrow, ayun, no? Pag click po natin to, makikita po natin yung chart display setting. Okay, click, and then chart display setting, click, and then magbibigay po siya ng view options, no? So, lagyan natin yung view options. Yan. Sa view options, mayroong view 1, view 2, no? So, pares lang naman to, no? So, let's go for view 1, no? Okay, ang chart natin is S57, no? Chart load, naka-auto po yan. And then, sa naka-large po tayo yung kanyang text size, no? And then, read out and display charts object. Okay, so tick lang po natin to, no? Then click the next, no? Yun. So ito po yung mga chart display, no? Ito, yung S na yan, yung unknown. Lahat po iyan ay naka-check po dapat. Yung voice beacon, structures, lights, boundaries and limits, prohibited and restricted areas, chart scale boundaries, cautionary notes, of course, madai pa po yan. Ang hindi lang po nakaklik dito sa ating custom is yung ating accuracy and then the grid. Yun, grid at saka po yung, pag next mo po ito, yung kanyang national language. So, pwede rin na po natin na i-click yung national language, lalo kung, halimbawa, nasa Japanese o Chinese na, na chart, mag-ano po yan. Yung ating mga text kagaya nito, it will written in their respective national language, kagaya po ng mga Chinese at Japanese character, no? Okay. So dito hindi na po natin check, no? Kasi okay naman kung English na lang, okay?
So, dun sa view 1, no? Dun sa view 1, back tayo. Okay, kapag kinlik natin tong si grid, lalabas po ito, no? At kapag kinlik natin sa accuracy, halimbawa, si PSC gusto niya in custom display, gusto niya makita si si catsok, no? Ayan, so we have to check the accuracy, no? To see the catsok. Ayan. And then kung tatanggalin mo naman si catsok, pwede naman na i-uncheck mo na lang, no? And then kung tatanggalin mo si grid, yung lines, i-uncheck mo na lang din si grid, no? Para hindi masyadong madumi ang ating ECDIS, no? Okay. Untick mo si grid. Okay, so yan ang pagkakaiba ng 4 na display, mga kasiman. So ang ginagamit natin always is yung custom, no? Ngayon kung yung PSC gusto madalian na, gusto niya makita yung zone of confidence, no, yung catsok ng ating yung catsok dito sa ating ECDIS, okay, you can select all. Kasi kapag sinelect mo si all, automatic lahat yan mag-view. Okay? So, let's put in custom. Okay. Siguro that's all for today, no? Sa ating for display, no, ng ating chart at sa ating chart setting, no? Importante alam niyo kung ano yung i-display sa ating ECDIS, no? Para ang ating navigation ay safe, no? Okay, I think that is for today. See you next day for my other tutorial, no? And then siguro susunod natin itong mga to naman. Pababa, hanggang pababa. Okay mga kasiman, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!